The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Mary Magdalene stayed outside the tomb, weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels, sitting, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been. And they said to Mary, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not recognize him. Jesus then said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Mary thought it was the gardener and said to Jesus, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go instead to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary went and announced this to the disciples. "I have seen the Lord," and then reported what Jesus had told her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marahil ay hindi na iba sa atin ang kwento ng ilang tao na nakakausap pa ang isang taong maaaring ilang araw nang patay na. Pero dahil hindi pa nila alam na itong taong to ay sumakibalang buhay na, sila'y nakikipag-usap as normal as possible. Pagkatapos ilang araw after nung pag-uusap na yon, mababalintaan nilang patay na pala yung taong kausap nila several days ago. Sadyang medyo nakakakilabot, nakakatakot yung mga ganong kwento o ganong experience. Nabanggit ko yan sapagkat may konting pagkakahalintulad itong kwento ng experience ni Mary Magdalene with Jesus dun sa ganong kwento. Yun nga lamang dito, alam na ni Mary Magdalene na namatay na si Kristo. Hindi lang niya na-recognize si Kristo nung siya'y kinakausap niya. Marahil dahil sa tindi ng pighati niya na nawala na si Kristo, hindi niya sukat akalaing makakausap niya pa. Marahil sa tindi rin ng guilt niya, hindi niya rin na-recognize si Kristo. At malamang, hindi rin gusto agad-agad ni Kristo na i-reveal yung kanyang sarili, na siya'y nabuhay na magmuli kay Maria, sapagkat baka ito'y tumakbo sa takot at kilabot. Kanya nga dahan-dahan, Christ revealed Himself to Mary as the resurrected Christ. Kinakailangan lamang siya'y magbanggit ng isang salita na hindi mapagkakaila ni Maria na siya si Kristo. Kanya tinawag ni Kristo si Maria sa kanyang pangalan.
At ito'y nangyari din hindi lang kay Maria, kundi sa ilang mga disipulo. May 2 disipulong naglalakad papuntang Emmaus. May isang lalaking hindi nila na-recognize na si Kristo pala. Kinausap nila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nung si Kristo'y nakaalis na, doon lamang nila nalaman na ang kausap pala nila ay si Kristong nabuhay na magmuli. Ang pagkakaiba lang ng mga ganitong experiences, kung ikukumpira natin dun sa nakakakilabot na experience na sinabi ko sa inyo sa umpisa, yung unang kwento, yung ilang tao na nakakita ng isang taong namatay na pala, pero hindi pa nila alam. Iyon ay nag-umpisa sa saya. Marahil masaya sila, nakausap nila yung taong yun. Pagkatapos ng ilang araw, malaman nila ay patay na pala. And it ended up in grief and probably in fear. Pero itong kwento ni Kristo na ito, nagsimula sa lungkot, malungkot si Maria dahil nawala na si Kristo, but it ended up not in grief, but in joy. Dahil nalaman niyang buhay pala ang ating Panginoon. And because of that joy, she could not contain it and would gladly proclaim it to others, starting with the apostles. Yung unang kwento, maaaring mag-alinlangan tayong ikwento sa iba dahil ayaw nating matakot sila. Pero itong kwento ni Maria na ito, these Easter stories would provoke us to tell it to others with joy. Ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon sa atin ay hanapin lagi si Kristo. Kahit na sa mga panahong parang malungkot, parang mahirap, parang wala ng pag-asa. Kagaya ng pinagdaraanan natin ngayong pandemya. Kahit anong pilit na gawin natin, nandiyan pa rin ang virus sa kapaligiran. But today's gospel is challenging us to look for the resurrected Christ in every event of our lives. Hindi lang sa event, pati sa mga taong parang ang hirap hanapin ng Panginoon. We are being challenged by today's gospel to look for Christ in every event, in every person, though difficult it may be. Kahit na sing lungkot at sing walang pag-asa na natin si Maria nung panahon na yon, but Christ revealed Himself to her. And this revelation provoked her to tell the others the good news. May this experience of us during this pandemic, itong krisis na pinagdaraanan natin, sana'y mas lalo pa nitong pag-igtingin ang ating pananalig sa Diyos. Imbis na tayo'y matalo ng lungkot at takot, sana'y mas lalo nating hanapin ang Panginoon sa gitna ng paghihirap na ito. Sapagkat pag nakita natin si Kristo in the midst of these crises and difficulties, no crisis, no difficulties can overcome us. Dahil alam natin, kahit sa gitna ng paghihirap, kahit sa gitna ng kamatayan, nandoon si Kristo na sabihin sa ating, isasama ko kayo. Kagaya ko, kung kayo'y mamatay man, mahirapan sa mundong ito, kayo'y mabubuhay na magmuli. And I will be with my Father and your Father as well, my God and your God as well.